Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang litas. Piliin mo ang Pilipinas. Pagkagising ko sa bayan ng Pandan kung saan ako nagpahinga ay sunod-sunod na matataas na ahon na ang aking dinaanan. Ito ang naging agahan ko nung araw na yan, ang makunat at kurbadang ahon na napakataas. Nadagdagan pa ang paghihirap ko dahil sa napakalakas na hangin, butil ng maganda ang kapaligiran. Kahit paano, napapawi ang aking pagod. Halos hindi na nga ako makapadyak sa taas ng gradient at sa lakas ng hangin. Lahat naramdaman ko na ang pagod, gutom, uhaw. Kaya nagpahinga muna ako sa tabing dagat. Yung feeling na kaya ng isip ko pero hindi na talaga kaya ng katawan ko. Kaya nagawa ko nang magpahinga. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Sari-sari na pumapasok sa isip ko. At minsan kung na-question ko ng sarili ko, bakit ko ba kailangan gawin to? Bakit kailangan ko pumadyak ng kilometrong layo para lang makita ang isang lugar? Ganito lang ba kahina ko konti ko? Bakit kailangan ko magpagod sa isang bagay na wala naman talaga mga papala? Pero para sa akin, hindi lang ito basta pangarap. Isa itong calling. Tinawag ako ng bansang Pilipinas para ikutin ang kanyang ganda. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. At siguro bahagi na rin ito ng kwento ng buhay ko. Ang maikwento ko sa inyo ang pag-iikot ko sa buong Pilipinas. At pagbaba ako ng bayan ng Pandan ay tinawag ako ng may-ari ng Pacific Getaway at pinalituloy ako sa kanilang resort. Binigyan nila ako ng pagkakataon ng makapagpahinga kahit papano. Kung hindi pa kayo nakakita ng swimming pool na nakaharap sa asul na dagat, eto yun. Puntahan nyo itong Pan Pacific Getaway sa bayan ng Pandan. Nagandahan na talaga ako sa konsepto ng resort nila dyan. Mantakang buwan naman, swimming pool nakaharap sa dagat, bihira yata nung ganyan. Kaya ang ginawa ko, nagpahinga muna ako sa kanilang couch. Nag-relax habang pinagmamasdan ang asul na dagat na nakaharap sa akin. 200 pesos nga palang entrance dyan. Pero ng mga kwarto, nakalimutan ko na kung magkano ang presyo kasi matagal na yan eh. Late ko na nga nagagawa ng vlog ang lugar na to kasi nga masyado akong busy sa personal kong buhay. Pero nararamdaman ko na talaga na malapit na talaga ako matapos kasi nga sunod-sunod na lusong ang aking nadaanan. Hanggang sa mapadaan ako sa malawak na taniman ng horse grass. Ang horse grass ay ginagawang walis tambo ng ating mga kababayan. Kung masipag ka lang talaga sa Catanduanes, hindi ka talagang magutom dito kasi lahat pwede mong gawing pera. Tulad ng horse grass, ng abaka, ng mga saging. Woo! Finally, ito na! Tapos na ang huling bayan! San Andres! Catanduanes is now officially unlocked! 360! Ikot! Woo! Puro ahon! In my mind, my agony on the road has finally ended. Natapos ko rin sa wakas. Yes, it's not quick than others, but I'm proud to say na ikot ko ang Happy Island, ang probinsya ng Catanduanes. And to all the people that I met in this journey, thank you so much guys. I really highly appreciated all the good things that you've done to me that day. Until my next visit guys,
Keep in touch. I'm always there. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang bumulong ang